salitang buhay ng lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, umalis ang mga Pariseo at pinag-usapan kung paano nila masisilo si Jesus sa kanyang pananalita. Kaya pinapunta nila sa kanya ang ilan sa kanilang mga alagad, kasama ang ilang tauhan ni Herodes. Sinabi nila, Guro, nalalaman namin kayo'y tapat at tinuturo ninyo ng buong katotohanan ang ibig ng Diyos na gawin ng mga tao. Wala kayong pinangingimian sapagkat pareho ang pagtingin ninyo sa tao. Ano po ang palagay ninyo? Naayon ba sa kautusan na bumuwis sa Cesar o hindi? Ngunit batid ni Jesus ang kanilang masamang layon, kaya sinabi niya, Kayong mapag-imbabaw, bakit ibig ninyo akong siluin? Akin na ang salaping pambuwis. At siya'y binigyan nila ng 1 denaryo. Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dito? Tanong ni Jesus. Sa Cesar po, tugon nila. At sinabi niya sa kanila, Kung gayon, ibigay ninyo sa Cesar ang sa Cesar at sa Diyos ang sa Diyos. Mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna tayong lahat. Mga kapatid, tayo po ngayon ay magninilay tungkol sa ating katapatan sa Diyos, katapatan sa bayan. Responsibilidad natin sa Pilipinas at ang responsibilidad natin sa simbahan at sa Diyos. Para mas lalo po nating maintindihan ang ating ebanghelyo ngayon, balikan natin ang kapanahunan ni Jesus. Ang mga Israelita noon ay nasa ilalim ng imperyo ng Roma, the Roman Empire. At dahil dito, bilang nasakop na bansa, kinakailangan ang mga Israelita ay magbayad ng buwis sa ayaw nila at sa gusto. At ito ay ginamit ng mga kalaban ni Jesus upang siluin siya sa kanyang pananalita. At ang tanong nila ay, kinakailangan bang magbayad ng buwis kay Cesar o hindi? Alam niyo po ba mga kapatid na alinman at anuman ang sabihin ng Panginoon sa tanong na ito ay wala siyang lusot sapagkat ang tawag dito sa debate and argumentation ay hindi siya makakalusot. Ang tawag diyan ay dilemma. Dilemma. Kung sasagutin niya ng hindi, siya ay magiging traidor sa imperyo ng Roma. At kung sasagutin niya naman ng oo, dapat magbayad ng buwis, siya naman ay traidor para sa mga Israelita. Ano ang sagot ni Jesus? Ibigay ang sa Cesar kay Cesar. Ibigay sa Diyos ang sa Diyos. Ano po ito sa atin ngayon? Alam natin na merong mga bagay sa ating gobyerno na naiinis tayo. Katulad ng, alam nyo ba, na ang utang natin ngayon ay 14 trillion pesos? Kaya ba ninyong bilangin ang 14 trillion pesos at patuloy pa tayong umuutang?
Alam natin na yung war on drugs, pinatay ang 6,000 Pilipino. Yan yung recorded. Ang hindi na-record ay umaabot daw ito ng 30,000 na pinatay sa tokhang. Alam natin na ang confidential fund na pinag-uusapan natin ngayon, na meron tayong mga leader na kayang maggasto ng 1 milyon sa bawat araw. At bilyong-bilyong ang nawawala sa ating mga kabayan dahil sa pangungurakot ng ating mga leader sa gobyerno at sa bayan. Napakamahal ng ating mga bilihin ngayon, tawag natin dyan recession. At napakarami pang iba. Naiinis tayo, di po ba? Pero ang bayang ito, kahit na kinaiinisan natin, ay mahal na mahal natin. Sapagkat hindi dahil tayo yung mga Pilipino, kundi ang Pilipinas ay nagbibigay sa atin ng ating mga pangailangan sa pamamagitan ng mga social services natin, na tayo ay nandito sa Pilipinas at ibinibigay sa atin ng gobyerno natin ang ating mga pangangailangan. Kaya tayo naman ay may responsibilidad na magbigay din sa ating pamahalaan at sa ating bayan. Katulad po ng sa darating na barangay election, responsibilidad natin na bumoto. Ang pagbigay natin ng buwis kahit na ayaw natin, sapagkat meron tayong leader na hanggang ngayon ay may 23 billion na utang sa Pilipinas. Ang paglilinis natin ng ating kapaligiran at ang iba pang mga ginagawa nating kabutihan para sa bayan, di po ba? Ito yung responsibilidad natin sapagkat mahal na mahal natin ang Pilipinas. Kung mahal natin ang Pilipinas dahil binibigyan tayo nito ng ating mga pangailangan, ano pa kaya po ang Diyos natin na nagbibigay sa atin ng lahat ng atin? Sabi nga ni San Pablo, ano bang meron tayo na hindi nanggaling sa Diyos? Kung ang bayan ay binibigyan tayo ng ating mga pangailangan sa pamamagitan ng mga social services, ang Diyos, hindi lang social services, kundi buhay natin at mga biyayang di natin kayang bilangin. Kaya may responsibilidad tayong magbigay sa Diyos. Ano itong dapat na ibigay po natin sa Diyos? Hindi lang ito tungkol sa pagbigay natin sa kolekta, sa misa, kundi ang buong buhay natin, binibigay natin sa Diyos. At kung sinasabi natin binibigay natin ang ating mga sarili, mga kapatid, ito ay sa mga konkretong pamamaraan, katulad ng ang pagdadasal natin araw-araw, ang pagsimba natin katulad ngayon, linggo ang iba sa atin araw-araw. Ang pagbibigay ng papuri sa Diyos, ang pagtulong natin sa kapwa, ang paggawa ng kabutihan sa iba. Ito yung mga konkretong pagbibigay natin sa Diyos bilang pagpapasalamat natin sa di natin kayang bilanging mga biyaya. Kaya mga kapatid, kung tayo ay tapat sa bayan, dapat na maging mas tapat tayo sa Diyos. Kung binibigyan tayo ng ating bayan, ng ating mga pangailangan, mas binibigyan tayo ng Diyos ng mga biyayang di natin kayang bilangin. Kaya mga kapatid, sa pagtatapos ng ating refleksyon sa araw na ito, hinihiling ko po sa inyo, ipikit natin ang ating mga mata at sabayan ninyo po ako na dasalin natin ang dasal na ito ni San Ignacio de Loyola na palagi natin itong kinakanta sa misa at dasalin natin. Ilagay po natin ang ating kanang kamay sa ating mga dibdib. Pikit natin ang ating mga mata.
Sabayan po ninyo ako. Kunin mo, O Diyos, at tanggapin mo ang aking kalayaan, ang aking kalooban, ang isip at gunita ko, lahat ng hawak ko, lahat ng loob ko, lahat ay aking alay sa iyo. Mula sa iyo ang lahat ng ito, muli kong handog sa iyo. Amen.